Yo, what is up, our nation? Kamusta kayo? So kung gusto nyo na matindi at seryosong training, ito yun. Dahil kahit ako nabigla sa mga pinagagawa ko dito sa video na to. At isa rin to sa mga detailed video ko about low hand top roll. So kung low hand top roller ka, make sure na mapanood mo tong video na to dahil marami kang matututunan. At sobrang hindi mahihimay ko talaga to para matutunan nyo lalo. At syempre, panoorin nyo din kung paano ako nag-training dito dahil sobrang intense. Nagbalak ako dito mag 50 kilograms per hand, okay? So literally, that's 110 pounds per hand, okay? So nung nakaraan, nag-35 tayo at naramdaman ko hindi pa yun yung max ko. So sabi ko, kaya pa. So ngayon, mag-a-attempt tayo mag 50 kilograms per hand na hammer curls. At syempre, yung low hand top roll training natin, ako confident ako na marami kayong matututunan dito. So make sure na sa mga low hand top roller dyan o sa mga ibang, kahit hindi kayo low hand top roller, marami pa rin kayong matututunan dito. So make sure na mapanood nyo to at ako excited ako. G! At yun, dahil nga mag-heavy tayo ng hammer curls, kailangan natin ng warm-up sa arm. At napili ko tong compound na to, barbell curls. So hindi siya part ng program, pero ito yung mag-warm up sa arm natin. So tingin ko ito yung best way. So ano lang to, 3 sets ng mid-heavy lang. At pinaka-importante pa rin yung safety. So warm-up. At ayun, nagsimula na tayo mag-hammer curl. So, tingin ko nasa 30 kg. So, kinakapa ko siya. Bali, pag mga ganito mag-heavy ako, progressive yung ginagawa ko. Hindi ako rumarekta. So, pataas ng pataas. So, napansin ko naman dito na parang okay, mukhang kaya. So, ganun ko siya kinakapa. So, ayan na. At yun, sa mga reps na to, medyo hindi rin ako makapaniwala na nare-rep out ko siya. At parang iniisip ko, parang hirap nga nito i-bench or i-incline So, ako, natutuwa ako sa progress na meron ako ngayon dahil syempre, yun yan, nakakabuha tayo ng ganyang heavy. So, achievement yan. Okay, so akala nyo yun na yun, magsisimula pa lang tayo para sa arm wrestling training. So, specific for low hand to. Okay, so dito yung first workout natin is parang ano lang to, for blood flow lang, pinaka warm up ulit para sa forearm. So, yung handle na yan is mata-target yung wrist and fingers. So, shoutout sa Okbo Gear. Yung mga gagamit natin is from Okbo Gear. So, shoutout sa Okbo Gear sa pag-sponsor sa atin ng mga handles. Alright, so yan, dyan nag-high reps lang ako for 3 sets. Then, nag-heavy ako ng 3 sets din. Pero yun, hindi pa siya pinaka-specific sa low hand. Pero yung mga next workout is specific na tayo sa low hand top roll. Alright? Okay, so dito, ito na yung pinaka-start ng pinaka-low hand top roll training natin. So makikita nyo na nakakabit siya sa low part ng, kasi tatlo yung butas niya kung makikita nyo. So doon ko siya sinabit para ang matarget is yung lower part ng hand. So sa fingers naman is pinky and ring finger. So medyo sabay yung dapat yung dragging. So medyo lat drag to. Tapos kailangan kasabay yung cup. So parang 2 movements siya, drag and cup. So yan, nakikita yung tinuturo ko sa nakakabit yung cable. And then yan, parang kailangan yung elbow mo yung gagalaw papunta sa katawan mo. Tapos kasabay yung cupping. So hindi ka pwede mag-drag ng walang cup. So 2 movements siya in 1. So yan, makikita nyo rin na parang pinapakita ko natataas ko yung index finger ko kasi indication yon na tama ako nasa naka-pressure yung kamay. Okay, so dahil nabitin ako sa pump dyan, papakita ko sa inyo yung variation na ginagawa ko para mag solid pump. So tinatawag ko tong burnout set. So yan, magpa 5 reps ako and then hold ng 1, 2, 3, 4, 5. Yung parang gano'n. Ang bilang ko yun, no? 5 reps, tapos 5 seconds pause, tapos 5 na gano'n. So after nyo yan, mararamdaman nyo talaga yung burn and solid na pump. So, okay, so balik tayo sa training. Pump check lang yon, hindi pa tapos. So meron tayo dito isa pang handle from Okbo Gear. And ito yung isa sa mga bago nyong makikita at bago nyong matututunan. So this will be the last workout for today. For tonight. For today kasi 1 AM pala, no? So since final workout to, ito rin yung isa sa mga pinaka-specific natin gagamitin. Medyo bago to na makikita nyo. At i-explain ko kung paano. Alright? So itong handle na to, since hindi siya flat, hindi siya same. So dito manipis. Dito ko ilalagay itong thumb ko. So dito, dyan. And then kumbaga normal grip sana, yan. Dito, normal. And dito naman, ito, dito.
So bakit? Bakit ganito? So ginamit na natin yung 2 handles natin. Ito. So nakagawa na tayo ng dalawang cupping workout. Ito, wrist and fingers. Ito naman is yung sa dragging back pressure, okay? So pareho from Okbo gear. Ito rin naman from Okbo gear. So sabi ko kanina last workout, hindi pa pala last ko dahil meron pa tayong coronation mamaya. Pero ito na yung finisher natin. Pero since bago to, ituturo ko sa inyo, i-explain ko siya na mabuti hanggang sa abot na makakayo. Kasi gusto ko maintindihan nyo para pag bumili kayo na to, sobrang quality rin talaga, oh. Bang! So pag bumili kayo to, alam nyo kung paano siya gagamitin. Actually, hindi ko alam. Hindi ako sure kung ito talaga yung purpose niya. Pero tingin ko ito yung pinakabagay na purpose na to. Once na matry nyo to, kung paano ko siya gamitin, makikita nyo naman, maiintindihan nyo na, oo nga no, para dito ata to. So, itong part ng thumb nyo na to, yan, ilagay nyo dyan. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, since meron na tayong mga cupping workout, so dapat sa workout natin na to, iba na yung target. So, mag-focus na tayo dito sa dragging. Kung nakapag back pressure na tayo ng dragging, nakapag wrist curls na tayo, dito, focus na talaga sa dragging. Okay, so, wala tayong iintindihin kundi yung pinaka-drag, wala na masyadong cupping. So, hindi natin siya iikot, diba? Hindi rin kasi okay eh. Pag inikot natin siya, tapos hinawakan natin siya ng ganyan, since wala nga tayong grip, babalik lang din siya. So, pag naka-grip niya kayo ng ganyan, ang purpose niyan, para pag nag-grip niya, tignan niyo yung difference. Pag ginawa kayo siya ng normal, back, bitawan nyo, linear, straight. So, para ka nagba-back pressure ng straight. Okay? Pero, pag nakaganito ka, yan, isa rin palang way para malaman mo kung tama kung nasaan ka naka-pressure is while doing the movement, kaya mong itaas to. Diba? Nang walang problema. Okay? It means, nandito yung pressure sa baba. So, ito pala yung purpose. Okay? So, kanina linear. Ngayon, pag ginawa natin siyang ganyan, bang. Pag inupin natin siya, ngayon, see? Hindi siya linear. Ito yung low hand. Diba? Since low hand tayo, specific din dapat yung training. So, since naka-low hand ka, ayun yung dragging mo. Okay? So, pag nakaganito, drag ka, straight. Diba? Pero pag ganito yung hawak mo, yan, andito yung pressure, bukod sa nandito yung pressure, sa lower part ng hand mo, naka-low hand ka. Alright? So, di ba? Nakikita nyo na dapat kung ano yung movement na tinitrain mo, mali. Dapat kung ano yung style na tinitrain mo, ganoon din yung movement na gagawin mo sa training. Later, dahil nga specific training to for low hand, doon tayo papasok sa pronation. So, makikita nyo na pina-parts by parts natin. So, yung cupping sa baba, yung dragging, and then yung finisher is yung pronate through thumb. So, mamaya makikita nyo kung para natin gagawin yung sa pronation. Pero dito muna tayo, alright? Makikita nyo naman, basic lang naman to, puro dragging, progressive lang. And then, yun. So, saan narinig nyo ako para hindi na ako mahirapan mag-edit? Tuturo ko sa inyo kung paano ko sinaset up to. So, yan. Ang papakita ko rin yung difference ng kung bakit ganito. Tinatawag ko siyang low thumb pronation. Kasi meron tayong thumb-based pronation which is ganito. So, yan. Diba? So, ito, pag nag-pronate ka gamit to, bang. Ganun din. Linear, straight. Pero pag nag-low thumb pronation ka, para sa akin specific to for low hand top roll. So ito yung pronation na ginagamit ko talaga for low hand top rolling. So pakita ko so ganyan, okay? Nilalagay siya sa thumb muscle. So pakita ko muna kung paano. Yan. At kung gusto nyo, pwede rin siyang lagyan mo para isang ikot. So importante, yung unang ikot is nandito. Okay? So after nyan, kung gusto mo nang hawakan, yan, boom. So, diba? Dito saka mo siya ipopronate. So makikita nyo na pag nandito yun, ganyan din, hindi siya straight. So bumababa rin siya at ito yung pinapopronate mo. Which is pag nag-low hand top roll ka, ganoon din naman Pag nagawa natin yung mga chop, drag, so ginamit natin iba't ibang handles, ito na yung last. So chop, drag, pronate,
through your thumb muscle. Okay, so kaya mo siya dito ilalagay. So ulitin ko ha, bang, bang, yan. Pwede rin ganyan lang. So pwede mo siya i-ganyan. So basically, ganun ako mag-design ng program. Ini-step by step ko siya. So siguro next time, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-posting or posting top roll training para makita nyo rin kung paano ko siya hinihimay-himay bawat step. So paano yung rise ko, ano yung pronation through index. Kumbaga parang every movement ng technique, hinihiwalay-hiwalay ko siya para ma-prioritize ko kung saan ko siya palalakasin. Ganun ko siya dinedesign. Dahil syempre, mawawala rin yung purpose kung iba-ibang workout, same targets. So dapat, sa iba't ibang workout mo, iba't ibang exercises pala, iba't iba yung nata-target. Pero, pasok dun sa training na gusto mo. Like this, naka-low hand top roll tayo. So, lahat yon pasok sa low hand top roll. So yun lang, sana na-gets nyo dahil medyo advanced to, pero kung mag-gets nyo to, malaking tulong sa inyo to at malaki yung may improve nyo dito, lalo kapag na-try nyo siya. Pero yun nga, kung wala kayong mga gamit like sa mga napanood nyo, it's either bumili kayo sa Okbo Gears or makapag-improvise sana kayo ng mga ganong equipment para magaya nyo tong training na to. So yun, sana nag-enjoy kayo at ako nag-enjoy ako sa training na to. At yun, natutuwa ako na parami kayo ng parami. Susubukan natin ulit magbalik sa vlogging pero nakafocus tayo dito kayo sa TikTok at YouTube. I mean Facebook. So babalik din tayo sa YouTube. Abangan nyo kasi meron tayong parating na tune-up match. Secret mo na kung sino.